Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Sinisimulan natin ngayong umaga ang ating Misa de Aguinaldo, Simbang Madaling Araw. Siyam na magaganda at masasayang araw ng pagninilay, ng pananalangin at pagdiriwang kasama ng ating Inang Maria. At sa ating pagninilay ngayong umaga, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong si Juan Bautista ay inihalin tulad sa ilaw. At ito ay napaka-espesyal kapag panahon ng Pasko. Halos saan man tayo magpunta, saan man tayo tumingin, halos nagkalat kabi-kabila ang mga ilaw. Patay sindi. Mayroong ilaw na medyo hindi ganoon kaliwanag. Mayroon namang ilaw na sobrang liwanag. Sa ilaw, inihahambing si Juan Bautista. Sabi ng Ebanghelyo, sandali kayong naliwanagan sa ilaw o sa liwanag na hatid ni Juan Bautista. Pero pagkatapos noon, umaasa ang Diyos na kayo'y lubos na naliwanagan ng liwanag na nagmula kay Jesus ang tagapagligtas. At sinasabi sa Ebanghelyo, para masabi natin na talagang tayo ay naliwanagan, para masabi natin na talagang tayo ay nabahaginan ng liwanag na ito ni Jesus, ito'y makikita sa ating gawa. Kung papaanong sa gawa ni Jesus, makikita natin na tunay na siya'y isinugo ng Ama. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa ay hindi niya gusto, hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Malinaw kay Jesus, ang lahat ay kanyang sinasabi at ginagawa bilang pagsunod sa kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Kaya sa gawa, makikita at makikilala natin si Jesus. At ang pinakatampok, ang pinakamahalaga sa kanyang gawa ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili upang tayo ay maligtas. Sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan sa krus, ipinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. Iyan ang pinakamalinaw, pinakamaliwanag na tanglaw na ibinigay niya sa atin at ibinabahagi magpa hanggang ngayon. Di ba kahit papaano kapag babalikan natin yung eksena doon sa krus, habang si Jesus ay nakapako, naghihingalo at malapit ng mamatay, patuloy pa rin siyang nagbibigay liwanag. Patuloy pa rin siyang nagbibigay inspirasyon. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kalakasan, lalo na sa mga taong kumikilala at nananalig sa Kanya. Maraming mga tao, nang makita si Jesus sa itaas ng krus, ay lubos na naniwala, naliwanagan. Tunay na itong Jesus na ito ang anak ng Diyos. Tunay na itong Jesus na ito ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya nga, isang magnanakaw na kasama niyang ipinako ang nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag ika'y naghahari na. Ikaw ba? Ako? Kung tatanungin ba natin ang ating mga sarili,
Masasabi ba natin na tayo'y naliwanagan na ng sinag na nagmumula kay Jesus? At kung oo ang sagot, ano ang patunay na talagang tayo'y naliwanagan? Sapagkat ang mga taong naliwanagan ng sinag mula kay Jesus ay namumuhay ayon sa kanyang kautusan. Ang mga taong tunay na naliwanagan ng sinag mula kay Jesus ay namumuhay ayon sa kanyang turo at halimbawa. Ang tunay na naliwanagan ng sinag mula kay Jesus ay lumalayo sa kadiliman. Kaya ito mga kapatid ang makapagsasabi kung tunay na tayo'y naliwanagan. Sa kabilang dako, kung hanggang ngayon patuloy pa rin tayong namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, kung hanggang ngayon patuloy pa rin nating pinipili ang magkasala, patuloy pa rin nating ginagawa yung mga bagay na alam nating masama, ibig sabihin, hindi pa natin tunay na tinatanggap si Jesus bilang liwanag. Sa darating na Pasko, muli nating aalalahanin ang nangyari noong unang Pasko, na sa kadiliman ng gabi, habang tahimik ang marami, sumilang sa sanlibutan ang liwanag. Si Jesus ang tanglaw, ang liwanag ng sanlibutan. Isinabog niya sa sanlibutan ang kanyang liwanag at marami ang naliwanagan. Marami ang nagkaroon ng inspirasyon. Marami ang nagkamit ng panibagong kalakasan. Doon ba sa marami na yon, doon ba sa mga nabahaginan ng liwanag na yon ni Jesus, kasama ba tayo? Sa siyam na madaling araw ng ating pagsisimba, ito ang espesyal na biyaya na hingin natin sa Diyos, na tayo nawa ay mabahaginan ng kanyang liwanag, kung saan magkakaroon tayo ng malinaw na desisyon, talikuran ang masamang gawa, talikuran ang masamang pamumuhay, at harapin at tanggapin si Jesus, ang liwanag ng ating buhay. At sana sa Pasko, masabi natin, salamat sa Diyos na liwanagan ako. Salamat sa Diyos na kalaya ako. Salamat sa Diyos na bigyan niya ako ng panibagong pagkakataon. Kapag ganoon yung mangyayari ngayong Pasko, talagang pwede tayong sumigaw, pwede nating sabihin, maligayang Pasko. Maligaya ang Pasko dahil ako'y naliwanagan. Naunawaan ko
ang lahat. Naintindihan ko ang lahat. Na ako pala ay namumuhay sa kadiliman ng kasalanan. Pero ngayon, sa tulong at biyaya ng Diyos, naliwanagan. Sandali kayong naliwanagan sa ilaw na hatid ni Juan Bautista. Pero ngayon, pangarapin ninyo, ipagdasal ninyo na ang liwanag na hatid ni Jesus ay mapa sa inyo, mapa sa ating lahat. At nawa, ito ang biyaya na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Jesus, aming panglaw, aming liwanag. Halina, liwanagan mo ang aming madilim na buhay. Amen.